Praise God. Isa pong pinagparang umaga sa bawat isa sa atin. Naramdaman ho ba natin ang presensya ng Diyos? Praise God. Dahil ang Panginoon ho ay binigyan tayong muli ng panibagong buwan. Napakabilis po ng araw at panahon. Amen? So, kailan lang po ako tumayo dito? January. Ngayon ho, February na. No, mamaya-maya ho niyan, December na naman. So, purihin po ang Panginoon dahil sa umagang ito, sinabi nga po natin, nung una akong tumayo dito last January, meron ho tayong sinusunod na topic. Meron ho tayong yearly theme. Ang theme nga po natin, i-remind ko lang po ang bawat isa, time to move on and time to expand. Iyan po yung challenge, hamon ng Panginoon sa ating simbahan, sa ating lahat. At ang first quarter po, ibig sabihin, 3 buwan ho natin itong maririnig, it's about setting apart God's servant. So, pagbubukod ng mga lingkod ng Diyos. So, iba't ibang karakter sa Biblia ang ating mga pinag-aaralan. Last January po, ang tinapik po natin, tungkol po ito sa last month po, ang topic natin ay patungkol sa karakter. So kung sino-sino, kung paano sila isinet aside or sinet apart ng Panginoon. At ngayon naman po, for service. Sa pamamagitan ho ng paglilingkod. So tignan nyo nga ho po muna yung inyong mga katabi. Sige po, tignan nyo ho ang inyong mga katabi. Ito pala ang mukha ng binukod o sinet apart ng Panginoon. Kagandahan at kagwapuhan. So, purihin ng Panginoon. Amen? Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, kapatid, ibinukod ka ng Diyos sa natatanging paggamit. Yan, di po ba? For special purpose, for special service. Imagine niyo ho mga kapatid, sasabihin natin sa sarili natin, naku, ibinukod pala ako. Di ba? Kapag sinabi ho na ibinukod, ano hong ibig sabihin? Espesyal, natatangi, may nakikita ang Diyos na kakaiba sa bawat isa. Amen? Iyon ho ang ibig sabihin once na ibinukod ka. Hindi ka ibubukod dahil ikaw reject. Kumbaga ho sa mangga or sa kamatis, ibubukod ko to kasi bulok, makakahawa pa. Hindi. Ang bawat isa sa atin ay ibinukod ng Panginoon for special purpose and use. Amen? Di ba nakaka-encourage yun? Di ho ba? Kanina malapit na tayong maiyak sa testimony ni Sister Jelly. Di ho ba na totoo yun? Sa bawat araw ng kanyang pagising, nakakatayo siya, is testament of God para sa kanyang buhay. Di ba? Testamento yon ng Panginoon. Patutuo yon ng Panginoon. Tapos, dinidesire niya lagi na umawit dito. Tumayo para magbigay ng papuri sa Panginoon. Na every day ng buhay niya, every minute, nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay. Tayo, bawat isa sa atin, malalakas, strong and healthy. So, walang reason para yung bawat isa sa atin ay tamarin, manlupaypay para sa gawain ng Panginoon at sa kanyang ministeryo. Amen? So, ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso't kaisipan sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon at ang pag-uusapan ho natin ay si David. Sino pa ho ba dito ang hindi nakikilala kay Haring David? So, hindi ko na pahahabain yung aking introduction. Dahil lahat ho tayo, kilalang kilala si Haring David. So, tanungin nyo nga ang inyong mga katabi, kilala nyo ba si David? Yan. Kapag hindi kilala, ikwento nyo mamaya. Kapag nakukulangan pa siya sa kaalaman. Okay? So, ngayon ho, David bringing back the Ark of the Covenant. Ito po ang ito ang dahilan kung bakit sinet apart ng Panginoon. Isa sa dahilan kung bakit sinet apart ng Panginoon itong si Haring David. So, Ark of the Covenant, what it is all about? Ano ba ang meron dito? Ano ba ang Ark of the Covenant, mga kapatid? Ang Ark of the Covenant is symbol of God's divine presence. Ito yung sasabihin natin, Ark of the Covenant, ano ba yan? Ano ba ang ibig sabihin yan? Di ba? Ito ho ay
simbolo ng banal na presensya ng Diyos. So, babalikan natin yung history sa mga hindi pa ho nakakaalam. Naalala niyo ho ba na ang Israel or ang mga Israelita ay naging alipin ng mga taga-Ehipto. Tama po ba? So, during that time, narinig ng Panginoon yung kanilang hinagpis. Kasi sobra na silang nahihirapan, sobra na yung pagpapahirap sa kanila ng mga Ehipsyo, mabibigat na trabaho. Kaya ang ginawa ng mga Israelita, nanalangin sa Panginoon, humingi ng tulong at nakita ng Panginoon ang kanilang kahirapan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, tinulungan sila sa pamamagitan ni Moses. Inilabas sila mula sa Egypt, mula sa pagkaalipin, papunta sa Promised Land. So, during that time, mga kapatid, may covenant na ibinigay sa kanila ang Panginoon. So, makikita ho natin dito na sinabi ng Panginoon, ito ang palatandaan or ito ang magiging covenant ko sa inyo. So, kaya ang Panginoon gumawa para na sa ganun, lagi nila maaalala. Yun na ang Panginoon ang naglabas sa kanila sa Ehipto, ang Panginoon ang tumulong sa kanila. Kasi ang mga Israelita, malilimutin. No? Marami sa ating ganon, di ba? Malilimutin. So, sabi ng Panginoon, para hindi nyo makalimutan kung gaano ako kabuti sa inyo. Kung paano ko kayo tinulungan, kung paano ko kayo iginabayan, kung paano kayo pinagpala. No? Iyon ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang Ark of the Covenant is a symbol of God's divine presence. Ito ay simbolo ng banal na presensya ng Diyos. Sasabihin natin, iyon pala yun. So ngayon, mas na-appreciate natin. Sinabi na salita ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 4, verse 6 and 7, dito nagkakaroon ng laban sa mga Pilisteo at saka mga Israelita. So tignan ninyo mga kapatid kung ano ang epekto ng Ark of the Covenant, ng presensya ng Diyos, yung banal na presensya ng Diyos sa mga Pilisteo. Ano ang kanilang naramdaman, mga kapatid? 1 Samuel 4, verses 6 and 7. Nang marinig nila ang sigawan, tinanong ng mga Pilisteo, ano kaya ang hiyawang yon sa kampo ng mga Hebreo? Ito yung part ng mga Israelita kasi nagkakaroon ng digmaan. Nang malaman ng mga Pilisteo na ang kaba ng Panginoon, okay? Nang malaman ng mga Pilisteo na ang kaba ng Panginoon, eto ho yung Ark of the Covenant, ay nasa himpilan ng Israel. Ano ang naramdaman ng mga Pilisteo? Sila ay natakot. Sinabi nila, may pumuntang Diyos sa himpilan, nanganganib tayo. Wala pang nangyayaring ganito sa nakaraan. So sila mismo, nung marinig nila yung dagundong, yung narinig nila yung matinding ingay, at nalaman nila na ando doon ang presensya ng Diyos, ando doon ang Ark of the Covenant, mga kapatid, nahintakutan ang mga Pilisteo. Nahintakutan sila. So, ang ibig sabihin po ng symbol of God, ng Ark of the Covenant, una, ito po ay simbolo ng banal na presensya ng Diyos. Naaalala ho ba natin sa 1 Samuel din ho, chapter 4, verse 21, dito mga kapatid, makikita natin or mababasa natin yung word na aikabud. Ibig sabihin ho, the glory of the Lord departed from Israel. Bakit? Kasi dumating ang pagkakataon dito sa 1 Samuel chapter 4, mababasa natin, kung babasahin natin yung kabuuhan, na na-captured or nakuha ng mga Pilisteo yung Ark of the Covenant. Kaya during that time, mga kapatid, nung nakubkob ng mga Pilisteo yung Ark of the Covenant, nawala ang presensya ng Diyos sa Israel. So ano ang kinakailangan? Kinakailangan nilang maibalik ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Kailangan maibalik nila yun. Amen? Kailangan nilang maibalik. So, ngayon mga kapatid, ano pa po ang Ark of the Covenant? Ano bang meron dito? Una, ito ay simbolo ng banal na presensya ng Diyos. Pangalawa, reminder of the Old Testament, Old Covenant. Yung Old Covenant, mga kapatid, ito yung 10 Commandments na ibinigay ng Panginoon, ayan,
no, na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon po sa Mount Sinai. Naalala po natin dito, na ang Panginoon ay nagkaroon or nagbigay ng 10 utos kay Moses sa Mount Sinai. No, dito sa Exodus chapter 20. So reminder of the Old Covenant. Ito yung Old Covenant, ito yung 10 utos na ibinigay ng Panginoon. This was how Israel should conduct himself. So binigyan ng Panginoon ng panuntunan yung bansang Israel. Ganito kayo dapat mamuhay ha. Ganito nyo dapat itrato ang inyong Diyos. Ganito nyo dapat itrato ang inyong mga kapwa-tao o yung mga taong nasa paligid ninyo. So dito, ano sinabi ng Panginoon na unang utos niya? Ako lang ang magiging Diyos nyo. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20, mag-start ka doon sa verse 3 hanggang 5. Sinabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng anumang imahin na kawangis ng anumang bagay sa ilalim ng lupa o sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin dito mga kapatid, walang ibang Diyos na sasambihin ng bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng anumang wangis, no? Or huwag kang gagawa ng anumang mga graven images na kahalintulad sa langit o sa ibabaw ng lupa. Walang ibang Diyos. Sinabi dito ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So, ang utos ng Panginoon, only one God. Siya lang. Huwag kang gagawa ng mga anuman mga images, sabi ng Panginoon during that time, ng mga Israelita. So, sinasabi ng Panginoon, paano mo naman pakikitunguhan ng iyong kapwa-tao? Sa Diyos, iisa lang ang Diyos. Siya lang ang sasambahin mo. Sa kapwa-tao, ano naman ang tagubili ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag mong pag-iimbutan ang iyong gamit o asawa ng iyong kapwa. So, dalawa. So, yung Ark of the Covenant, una, simbolo ito na banal na presensya ng Diyos. Pangalawa, ito yung reminder. Reminder, paalala ng Old Covenant ng Panginoon sa kanyang mga anak. At ang ikatlo, the Ark of the Covenant symbolize Israel origin, existing, and future. So, anong ibig sabihin nito? Saan ba nanggaling ang Israel? Diba? Sa Panginoon? Kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanilang kapwa-tao, no? So yun yung reflection, no? Iyon yung nagdi-define sa kanila kung paano nila mahalin ang kanilang Diyos. So iyon ho ang kadahilanan, ano? So sinasabi nga ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28, kung kayo susunod sa akin, kung susundin ninyo ang aking mga sinasabi, kung tutok din ninyo kung anong ang aking mga tagubiling, anong sabi? Blessing, di ba? If you obey, blessing will follow. But if you disobey, anong kasunod ng mga kapatid? Curse. Kaya wala ho sa atin mga kapatid salitang swerte at saka malas. It's either blessing or cursing, mga kapatid. Dalawa lang ho yan. Pagpapala at sumpa. So, iyon ho ang ibig sabihin. Kaya pag sinasabi natin, ito po, replika lang ho yan, ha? Iyan ho ay replika or sample lang para mas ma-imagine natin, mas maunawaan natin ano ba yung Ark of the Covenant. At sa pagitan ng cherubim po na yan, andyan dyan po yung presensya ng Diyos. Hindi ko sinasabi na iyan ay sasambahin natin. Hindi ho natin yan sinasamba, mga kapatid, ha? Hindi ho yan yung Diyos-Diyosan natin, naluluhurin at baka mamaya meron ho sa inyong lumapit dito at kunin ng panyo at punasan ho yan. Mabuti naman at dahil mawawalang alikabok, pero walang kapangyarihan yun. Ha? Walang kapangyarihan yun, mga kapatid, ha? Itinatama natin yung ating mga pag-iisip. Baka naman ho dumating tayo sa, wala nga tayong mga ribulto, santo-santo, meron naman tayo nito at ito'y sinamba natin. Hindi ho. Para mas ma-imagine natin, mas maging makatotohanan, ito pala itsura nun. Replika lang po yan. Okay? So, yun ho, mga kapatid. So, yun ho ang ibig sabihin, or pakaano natin na, ito pala ang ibig sabihin ng Ark of the Covenant during that time. So, ngayon, mga kapatid, itatanong naman natin, bakit kaya si David? Di ba?
Why David? Bakit siya, mga kapatid? Bakit hindi si Saul o yung ibang mga taong nauna? Di ba? Bakit si David? Ano ba ang nakita ng Panginoon kay Haring David, mga kapatid? So number 1, unang-una ho, set apart from his youth. Si David, ibinukod na ng Panginoon mula pa sa pagkabata. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, hindi po isang aksidente na nakaupo kayo at pumunta ngayon umaga. Hindi po isang aksidente na tayo ay nakakilala sa Diyos. Sa dinabi-dami-dami ng tao sa inyong lugar, sa inyong pamilya, binukod tayo ng Panginoon. Pinili tayo mula sa karamihan. Pinili tayo ng Panginoon mula sa ating kabataan. Amen? Di ba? Very amazing. Marami kung titignan natin, di ba? Maraming mas magaganda, mas talented, mas mayaman. Bakit hindi sila? Di ba? Bakit tayo? Ano ba ang nakita ng Diyos sa atin? Para tayo umupo ngayon, makakilala sa Panginoon, makapakinig ng kanyang mensahe. Di ba? So David, ganun din ho yun sa buhay ni David. Pagkabata pa lamang niya, mga kapatid, sinet apart na siya ng Diyos. Di ba? Ibinukod na siya ng Panginoon for special purpose, for special service. Same to us yun, mga kapatid, sa umagang ito. Hindi ho dahil sa, wala akong magawa, naiinip ako sa bahay, punta ako ng simbahan. Hindi. Kung kailan mo lang maisipan, hindi. Hindi dapat ganun ang pagtrato sa Panginoon at sa gawain niya. Amen? Si David, sinet apart. Kapag alam nyo, iisipin lagi natin, ito ho, nung ginagawa ko yung mensahe ng Panginoon, mas lalo kung naunawaan yung pagkakatawag niya sa akin. Personally. Sinet apart niya ako. Sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi privilege ko na makapaglingkod sa iyo. Privilege ko na tumayo, maghayag ng iyong mga salita. Pinili mo ko, sinet apart mo ko for this special purpose. So, bawat isa sa atin, same. Amen? Kaya wag ho natin inineglect yung pagkakakilala natin sa Diyos. Wag ho natin ibabaliwala. Bakit? Kasi hindi ka basta-basta. Binili ka sa mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Namatay ka siya para sa bawat isa sa atin. Diba? At tinawag niya tayo for that purpose, mga kapatid, ang makapaglingkod sa Kanya. So si David po, mga kapatid, set apart from his youth. So ano ang isang example dito? As a shepherd, he loved his flock. Di ba? Sobra ang pagmamahal ni David sa kanyang mga tupa. Dahil si David ang pinakabunso sa 8 magkakapatid, mga kapatid, na anak ni Jesse. Siya yung pinakabunso. Alam niyo naman, pagkabunso ano? Ha? Pagkabunso, favorite? Si David inutusan. Di ba? Dahil ikaw ang bunso, hindi lahat ng bunso favorite di ba? Pag bunso, utos-utusan yan. Utusan ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. Di ba? Favorite utusan. Di ba? So, ganon, di ho ba? Pagka bunso syempre, alam naman, utusan mong kuya. Kuya, pakikuha nga ako ng tubig. Kuya, pakihugasan nga ho. Tinawag mo pang kuya. Di ba? Ate, maglinis nga po kayo. Ate, maglaba nga po kayo. Hindi ganun, di ba? Pagkabunso, dahil walang angal yan, dahil hindi pwedeng pumalag yan, matanda ka dyan, uutusan ka. Ganun kay David, mga kapatid. Si David ang pinakabata, yung ibang mga kapatid niya, tauhan ni Saul, mga soldier ni Saul, mga kapatid. So si David yung pinakabata, yung ama niya, walang mautusan na magpastol ng kanyang mga tupa. Kaya itong si David ang inutusan. Noong mga panahon na yung bata pa si David. No? Sinasabi nga na 17, ganun pa lang ang edad ni David. Imagine niyo sino dito yung 17 years old? Marami. Purihin ng Diyos, no? Lalo na yung mga nasa unahan, second and first row, no? Purihin ng Panginoon, no? Alam niyo na kung gagawin mamaya kay Pastora Shirley, 70 raw.
71 daw. Dinagdagan pa. Talaga hong si Pastora Shirley, napakabait no? So makikita ho natin dito, bagamat si David ay bata, siya ay nagpapastol. Pag nagpapastol ka, hindi yan papetik-petik lang. Hindi ho yan nagkukuya-kuyakoy lang. Na habang ng mga nginginain yung mga tupa nila doon sa ilang, si David ay nakahiga sa ilalim ng puno, naka-D4 at nakahiga at naka-D4 at kukuya-kuyakoy, nagsi-cellphone, nagpi-Facebook. Hindi ho ganon ang ginagawa ni David. Hindi ho siya nagpi-Facebook, hindi siya nagre-reel, hindi ho siya ang ginawa ni David ay taimtim na nagbantay ng tupa ng kanyang ama. Malamang bago dalhin niya ni David sa pastulan, bibilangin niya yan. At bago niya naman yan iuwi, bibilangin niya ulit. May inventorying ginagawa itong si David. Ano hong nangyayari mga kapatid during that time? Easy-easy lang ho ba? Hindi. May mga leon at lobo na sumisila sa mga alaga niyang tupa. Nagpabaya ho ba si David? Hindi. Kaya nga si David sinasabi ko po sa atin, sa ating kalagitnaan, na sa shepherd, sobrang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tupa. Bakit? Kasi nakikipaglaban siya para sa buhay ng bawat tupa niya. Nakikipaglaban. Sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 and 36, tignan nyo imagine ninyo, 17 years old. Papat-patin pa nun si David, hindi naman sinabi ng Biblia na siya ay matipuno Di ba? Hindi naman sinabi na ang katawan ni David ay para bagang si Adonis na napakalaki ng muscle at mga braso Sabi dito sa 1 Samuel 17, verse 34 hanggang 36, ngunit sinabi ni David, eto na, yung balak niya labanan, si Goliath. Ang kausap niya dito ay si King Saul. Sabi niya, ngunit sinabi ni David, ang inyong lingkod ay matagal na nagpapastol ng tupa ng aking ama. Kapag may dumarating na leon o oso upang silain ang mga tupa, tumatakbo ho ba si David pauwi at isusumbong ang mga oso at leon sa kanyang ama na, ama, may mga oso at leon na gustong kumain? Yun ho ba ang ginawa ni David? Hindi po. Anong ginagawa ni David? Hinahabol ko. Imagine, hinahabol niya. Aso nga lang, kumakaripas na tayo ng takbo, baka kagatin tayo Diba? Si David, mga kapatid, oso at leon. Sabi niya dito, hinahabol ko ang mga yon. Hinahabol. Hindi niya hinahabol para makipaglaro. Hinahabol niya para patayin at iligtas ko ang mga tupa mula sa bibig niyon. Sabi niya, hinaharap niya yun, winawasak ko, hinahawakan ko ang buhok at pinapalo at pinapatay. Imagine niyo ano yung lakas ni David. Saan kaya nanggagaling? Ano kayang energy drink yung iniinom niya? Ano kayang vitamins, yung power na napakalakas ni Haring David at nang mainom ng bawat isa sa atin? Diba? Para pag magmanik-manaog man tayo dito sa fourth floor, hindi sasakit ang tuhod natin, mga kapatid. Siguro, Ate Des, yung sana ito. No? Mga kapatid, iba yung lakas na naramdaman ni David. Di ho ba? So dito makakita natin na si David pinili ng Panginoon upang mahalin, ipaglaban ang kanyang mga tupa. Same to us, mga kapatid. May tupa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Sino kaya yon? Isipin nga ho natin. Ipinakikipaglaban ba natin sila? Hindi man literal na leon at oso sa labas, pero sa mga kasalanan, nakita mo na sila ay nalilisya. Ipinakikipaglaban po ba natin sila mula sa kaaway? Hinihila ho ba natin? Ipinagtatanggol ba natin sila? Sabi ni Haring David, pinapatay niya. Ganon makipaglaban si Haring David. So tayo, ang naisin ng Panginoon bilang mga pastor like David, mga kapatid, ipaglaban natin at pakamahalin ng tupa. Alam niyo, mga kapatid, kapag minahal natin ng labis ang ating mga tupa na ipinagkatawala sa atin ng Diyos, ipaglalabang kanyan hanggang sa dulo. Hindi kanyan bibitiwan. Hindi kanyan iiwanan. Why? Kasi naramdaman niya yung tunay na pagmamahal. Hindi ka oportunistang pastol.
Pinaglalaban mo siya hanggang sa dulo. Iyon yung naisin ng Panginoon. Once na may pinagkatiwala sa atin ng Diyos, madiscipulan mo, turuan mo ng home church. Yes, matraffic, pupuntahan mo. Yes, pakikinggan mo yan. Kahit paulit-ulit yung problema niya, parang sirang plaka. Naku, lalo na pagka may problema sa pamilya, paulit-ulit, parang nakadroga na paulit-ulit, di ba? Parang nakakakulili na, eto na naman kami. Diba? Pero alam mo yun, wala kang gagawin, makikinig ka lang, bubuksan mo lang ang tenga mo. Hindi mo kailangan mag-suggest, hindi mo kailangan magsalita. Andiyan ka lang, makinig ka lang, kahit ang 3-in-1 lang na kape ang pinagsasaluhan niyo. Alam mo yun, mariremember niya yun. Maaalala niya yun. Alam niyo, naalala ko po, no, yung may isa kaming member nung ako pa po nag-handle ng church sa Quezon City. Meron ho doong isang member, ano lang ho siya youth, namatay yung tatay niya. Nung namatay yung tatay niya, hindi niya ho alam kung paano ipalilibing. Kasi teenager pa lang siya noon high school pa lang siya. Tapos alam niyo po ang ginawa namin, tinulungan ho namin yun. Pumunta kami sa purinarya. Takot nga ako sa purinarya tsaka sa patay Pero pumunta ho ako, nilakasan ko talaga yung loob ko nun. Tapos alam niyo po, napalibing, naasikaso. Alam niyo hanggang ngayon, yung pamilya niya naakay sa church. Nanay niya, kapatid niya, yung kapatid niyang isa ngayon nag-a-usher na. Tapos ngayon, nasa Norway na siya. Tuwing uuwi siya, may pabango kami. May pasalubong pa ho kami. Binibigyan niya kami na kung ano-ano, pero yun lang ho yung ginawa namin. Imagine niyo anong 19 pa yun. 19 forgotten pa yun, pero until now, bata pa ako nun No? Tignan niyo ho ngayon. Hanggang ngayon, hindi niya nakakalimutan. Kapag na-touch natin yung buhay ng tao, mga kapatid, hindi ko sinabing i-touch niyo para padalhan kayo, para bayaran kayo ng gano'n, hindi. Dahil out of love, pagmamahal, mga kapatid. Iyon yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag na-touch mo yung buhay niya, ng totoo genuine hindi dahil, itatouch ko to kasi maraming pera para maalala niya ako. Hindi ganoon mga kapatid. No, itatouch mo siya, mamahalin mo siya, aalagaan mo siya, dahil iyon na nararapat, ipinagkatiwala siya sa iyo ng Diyos. Amen? So, David set apart, mga kapatid, ibinukod siya ng Diyos, mga kapatid, mula sa kanyang pagkabata. Second, exercise his calling and gifting. Alam naman natin yung calling ni David, di ba? Mahusay siya makipagdigma. O ano tayo mga kapatid? Ano ho yung calling and gifting natin? Si David, magaling siya. Imaginein mo, 17 years old, napapatay niya yung oso at leon. Tayo, anong kaya natin patayin? Lamok, lumalampas pa. Ipis, takot na takot pa tayo. Di ba? Baka liparan tayo. Pero ganyan mga kapatid, ano yung gift and talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid? So si David, ginawa niya yun. Again, sa 1 Samuel chapter 17, lahat minamak ni Goliath, yung mga Israelita. Nung narinig to ni David, nagpantig ang kanyang tainga. Mga kapatid, sabi niya gano'n, sino ba ang hindi tuling Pilisteyong ito na hinahamon ng Diyos ng Israel? Diba? 17 years old, ganun. Samantalang si Haring Saul, nasa nasa likod, tumatago, kay takot na takot. Yung mga sundalo, sinabing ganyan ni Goliath, isa lang, wag na tayo magpatayan lahat, isa lang. Iharap nyo sa akin. Takot na takot yung mga tao. Diba alam nyo na to? Kahit kinukwento ko sa inyo, pero alam nyo na. Diba? So, pero sinabing ganyan ng mga kapatid, sinasabi mga kapatid ni David, sino ang hindi tuling Pilisteyong ito na humahamon sa Diyos ng Israel? May tumayo ho ba bukod kay David? Malamang, yung mga sundalo na yun ni Saul at pati si King Saul, malalaki ang katawan. Pero walang lumaban. Imagine, ginamit ni David ang kanyang calling and gifting. Hindi siya natakot. Hindi siya umurong, hindi nabahagan ang kanyang buntot. Nagpantig ang kanyang tenga. Kaya hinamon niya. Nagpaalam siya kay King Saul na ako lalaban dyan. Diba? At anong nangyari sa kasaysayan, mga kapatid? Natalo niya si Goliath. Natalo niya ba to dahil sa mahusay matalim na espada? Hindi. Di ba napaka-imposibleng maaaring tumalo kay Goliath? Tirador lang. At
makinis na bato, napatumba niya, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ang kasama ni David. Why? Kasi bago siya tumayo sa harapan ni Goliath, lalaban ka sa akin sa pamamagitan ng iyong tabak, pero lalabanan kita sa pamamagitan ng Diyos ng Israel. Kasama niya ang Diyos. Tayo mga kapatid, sa bawat laban natin sa buhay, huwag natin suluhin. Isama natin ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng langit at lupa. Ang Diyos na nag-set apart sa atin for heavenly purpose. Amen? Isama po natin siya. Amen? So bakit nga po ba si David? Hindi lamang dahil siya ay pagiging shepherd, siya ay magiging gifted sa kanyang calling, mga kapatid, always, ito po, isa sa pinakamahalaga, always keep his heart close to God. Pag sinabing always keep his heart close to God, si David, parang tayo yan. Hindi siya perfecto. Hindi siya flawless, servant of God. Hindi ho siya flawless, king. Marami pong mga flaws itong si David. Marami pong mga kasalanan si David. Pero ang napansin ko kay David, yes, totoo, maraming kasalanan. Pero yung isang kasalanan niya, hindi niya inuulit-ulit once na nagrepent siya. Natututo siya sa isang pagkakamali niya. Laging ando doon yung puso niya na nakadikit sa ating Panginoon. So, ano makikita ho natin dito? Sa anong paraan? Number 1, nagkakaroon siya ng takot. Sa 1 Samuel 24 hanggang 28, sa maraming pagkakataon, pwede niyang patayin si King Saul. Diba? Ba't naman niya papatayin yung hari na yun? Dahil pinagtatangkaan din siyang patayin. Dahil pinagtatangkaan siyang patayin, dahil ang tingin ni Saul, threat siya sa throne. At alam niya na ito ay na-anoint. At alam niya na ito ay pinipili ng Panginoon para susunod na hari sa kanya. Pero ano pong ginawa? Refuse to kill King Saul. Hindi ko maaaring patayin, saktan ang pinahira ng langis ng Diyos. Ganoon ang paggalang ni David. Ganoon ang banal na pagkatakot ng Panginoon ni David sa Panginoon. Sabi nga, sinabi, hindi ko lang matandaan sa Psalm, sabi nun, if you touch my anointed, you touch the apple of my eye. Imagine, kapag tinouch mo or sinaktan mo yung inanoint ng Panginoon, ang tinatouch daw po ay yung apple of the eye ng Panginoon, yung pinaka sensitibong bahagi ng mata. Imagine mo kapag ganun, mga kapatid, di ba? So, sa maraming pagkakataon, pero hindi, nirefuse niya yon. Refuse to kill King Saul, mga kapatid. Ano pa po? Always repented for all his sin. Laging, every time na magkakasala si Haring David, mababasa natin sa Psalms 51, isang example. Sabi ni David, Panginoon, sa'yo lang ako nagkasala. Sabi niya gano'n sa Psalms 51, noong nagkasala si David, mga kapatid, ang prayer niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon ni King David doon sa verse 10 and 11, sabi niya, return unto me the joy of my salvation. Sabi ganyan ni King David, awit nga yun, di ba? Sabi ganyan ng Panginoon, cast me not away from your presence, take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Tayo, kapag ang isang Kristiyano nagkasala, ang piling niya napakalayo na niya sa Diyos. Tayo, kapag nagkasala tayo, instead of lumapit ka sa Diyos, lumalayo ka. Why? Kasi nagkakaroon ka na ng hiya. Pero si David, hindi. Lalo siyang sumusuksok sa presensya ng Diyos. Kasi siguro sa isip ni David, kahit sipain mo ako palayo, lalapit pa rin ako sa iyo. No? Diyan lang ako sa iyo. Kasi sa piling mo, sa presensya mo, meron akong kasiguruhan. May protection ako. Iyon ang sigurong nasa utak ni Haring David. Same to us, mga kapatid. Hindi tayo perfecto. Dumarating ang pagkakataon, nagkakasala tayo, na-stumble tayo, di ba? Ay, nagkamali tayo. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Lumapit tayo like King David. Kasi kapag ka lumayo ka ng isang, inch lang, ilalayo ka ng demonyo, milya-milya. Lagi mong iisipin, sinet apart ako. Pinili ako ng Diyos. Kahit nagkasala ako, babalik ako. Bakit? Sinet apart ako pinili ako. Babalik ako sa Panginoon.
Amen? Iyon yung naisin ng Panginoon. Special ka eh. Amen? Espesyal ang bawat anak ng Diyos na tinawag niya sa kanyang pangalan. Sinet apart ka niya for heavenly purpose and for, heavenly use, mga kapatid. Hindi ka basta-basta. Yes, nagkakasala tayo like King David. Pero hindi tayo neglected ng Panginoon. Hindi niya tayo itataboy. Kapag lumapit ka na may pagluha, may repentant spirit, mga kapatid, imposibleng hindi mabagbag ang puso ng Diyos. Patawarin ka at i-restore ka. And once na re-restore tayo ng Panginoon, believe me, brothers and sisters, more powerful, more anointing ang ibibigay niya. Amen? Like King David, mga kapatid. Amen? So ano pa po? Always compassionate. Kaya pala si David, always compassionate. Kapag may kalaban ka, kapag may kaaway ka, kapag may sumira sa'yo, ano ang response mo sa kanya? Ano ang tugon mo sa kanya? Siniraan mo ko kaya hindi ako na-promote. Ikaw ang dahilan, kaya hindi naging matagumpay ang aking negosyo. Ginaya mo ang aking recipe. Diba? Anong gagawin mo? Diba gaganti ka usually, but not in King David, mga kapatid. During that time, kapag ikaw ang hari, yung naunang hari sa'yo, dapat lipunin mo lahat ng kanyang lahi. Kasi maaaring siya, kalabanin ka niya at pumalit siya sa trono mo. Threat siya sa trono mo. But not King David. Nung kapayapa na ang kaharian, nung okay na ang kanyang pamamahala, nagtanong siya, meron pa bang natitirang lahi si Haring Saul? Tignan niyo po, always compassionate. May nagsabi sa kanya, ay meron, mga kapatid. Meron anak na naiwan, itong si Jonathan, si Mephibosheth. Siya ho ay lumpo. Kasi nung kayo na huning umuupong hari, itinakbo siya ng kanyang yaya. Sa pagtakbo, nadapa, nadupilas. Sa pagkakadupilas, nalumpo itong anak ni Jonathan, na si Mephibosheth. Imaginein mo, very compassionate King David, tawagin. At ibabalik ko ang lahat ng pag-aari ng kanyang ninuno, ng kanyang lolong si David. Sabi ko, kala ko, hindi ako magkakamali. Nagkamali pala ako, sorry po. Sabi kanya na, ng kanyang lolong si Saul, mga kapatid. Ibinalik niya. Hindi lang niya ibinalik, kasama niya pang kakain sa hapag. Lumpo, may kapansanan, uupo, kaharap ang hari, hindi pwede yun, noong mga panahon na yun. Pero si King David, hindi. Inaya niya. Halimbawa ngayon, ayain kayo ni mamaya ni Pastor Diwa, alikat kakain tayo. Sasama ba kayo? Di ba mahihiya kayo? Di ba? Sabi ni Sister Len, ay hindi ako mahihiya. Sabi ni Sister Len, ay hindi ako mahihiya. Diba? Mahiya kayo. Ay, hindi na ho, Pastor Diwa, okay lang po ako. Kahit gutom na gutom ka na, pinagpapawisan ka na sa pawis, diba? Sa gutom. Ay, hindi, okay lang po ako. May lakad, kahit wala kang lakad, magkakalakad ka nang wala sa oras, diba? Lalo na kung hari. Diba, hiyang-hiya ka. Diba? Ano ko, hindi ho maganda yung aking kasuotan, Naku, wag na ho at kayo ho, diba? Pero si King David, makakapatid, very compassionate and loving. Hindi siya mapaghiganti. Kaya siya ay pinili ng Panginoon, sinet aside to bring back the Ark of the Covenant to Israel. Amen? So ngayon, mga kapatid, David, a worthy vessel for God's purpose. Di ho ba? So, ano yung layunin ni David? Bakit naging karapat-dapat siyang sisidlan? Bakit karapat-dapat siyang gamitin ng Diyos? Bakit? Kasi pinorpose niya sa puso niya. Pag sinabing pinorpose, binalak, ninais sa kanyang puso na muling maibalik ang Ark of the Covenant sa Israel. Kasi nakubkob di ho ba? So nung nakubkob, mga kapatid,
No, matagal na panahon na wala, nakita niya na, wala ang presensya ng Diyos. Wala ang Ark of the Covenant. Kailangan siyang maibalik. Sa 2 Samuel, mga kapatid, makikita natin, chapter 6, yung buong story. So dito, mga kapatid, pinorpos ni David. Bakit nga ba niya pinorpos? Imagine, bakit natin nasabi na ipinorpos niya sa kanyang puso? Imagine, tumipon si David ng 30,000 kataong lalaki para ibalik. 30,000 mga kapatid, isang kongregasyon na yun. Di ba? More than pa. Para lang maibalik yung Ark of the Covenant. Ganun niya pahalagahan. Pinorpos niya sa kanyang puso. At sa pagbabalik, hindi niya inutusan yung 30,000. Oy, ibalik niyo dito yon. Hindi ganun at nakaupo lang siya sa kaharian. Hindi. Kasama siya. Siya yung nagbalak, siya yung nagdesire. Nung ginagawa, kasama rin po siya, mga kapatid. Same to us, mga kapatid, di ba? Marami ho sa atin may nais na maglingkod sa Diyos hanggang nais lang. Di ba? Gusto ko mag-usher, gusto ko kumanta, gusto ko sumayaw, gusto ko, ang dami mong gusto. Pero wala ka namang oras, kasi busy pa ako ngayon eh. Di ba? Hindi. Kinakailangan kapag pinorpos mo sa puso mo, dinesire mo, mag-i-step of faith ka. Kinakailangan kikilos ka, hindi balak-balak lang, mga kapatid. Hindi ganun yun. Kinakailangan umaksyon ka. Sabi ng Panginoon, faith without deeds is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung ikaw may desire ka na maglingkod sa Diyos, do it. Di ba? Hindi lang yung basta na dinidesire mo lang. Amen? Kaya nga, di ba, nung last na tumayo ako dito, kung ang bawat isa ho sa atin dito ay may tag-iisang ministry, isa lang, at may tag-iisa lang ulit na disciple, no wonder magsi-second, third services tayo dito. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit isang ministry lang muna? Kasi pag isang ministry, mamamaster mo yan. Kapag isang ministry, hindi ka overload. Marami kang oras mag-isip kung paano mo mapapaganda, kung paano ka mas magiging epektibo. Kung isa lang din ang disciple mo, natututukan mo, mga kapatid, na talagang i-desire ng puso mo, isa lang, iduduplicate mo lang yung sarili mo, isa lang. Huwag ka na magdalawa, huwag ka nang mangarap, huwag ka na magyabang-yabangan, isa lang. Alam niyo, mga kapatid, imaginein mo, hindi magiging bakante yung silyang katabi mo. Di ba? Isa lang yun. Tipid, pag nagkapi kayo, dalawa lang. Kung tatlo yan, di tatlo o-orderin mo, mahihiya kang pagbayarin yan. Di ba? Kung ano pa, Starbucks pa ang gusto niyan, o UCC. Di ho ba? Kung iyon pa yung gusto niya. So kung makikita mo, kung isa lang, kaya mo siyang i-handle. Di ba? Marami kang oras para sa kanya. Yun lang, mga kapatid. Mahirap ho ba yun? Ay, walang sumasagot. Mahirap nga. Siguro nga po mahirap. Alam niyo kung bakit? Sarili niyo lang, hirap pa kayong dalhin eh. Magdadala ka pa ng iba, di ba? O, tuwan-tuwa kayo pero yun ang reality. Di ba? Kaya mahirap ang isa, sarili mo lang, hirap ka. Mahirap po ba ang isa? Aba, lumalakas. Mahirap po ba ang isa? Asahan natin yan sa susunod na linggo, i-check ko yan, ako yun doon sa unahan. Okay? So kaya ngayon pa lang isipin nyo na kung sino yung isasama natin. Kapag daw may kasama, may tsokolate. Joke lang. Okay? So ngayon, mga kapatid, hindi lang siya compassionate. Kung sinasabi sa atin, why David, mga kapatid, number 1, pinorpos niya sa kanyang puso. Ano pa? Quick to learn God's way. Mabilis niyang matutunan. Sa chapter 6 ng 2 Samuel, mga kapatid, naibalik ba agad-agad nila David ang Ark of the Covenant? Hindi. Sa first attempt nila, may namatay pa. Hala. Napakaganda ng motibo ni David. Di ba? Napakaganda. Ibalik ang Ark of the Covenant sa Israel. Nung ibinabalik nila, mga kapatid, hindi tama ang pamamaraan ni Haring David. Sometimes, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat tama ang puso natin. Dapat tama rin po ang ating pamamaraan.
Kahit sa pagbibigay, dapat tama ang pamamaraan. Halimbawa, may kinakaunsilan ka, tama rin ang pamamaraan. May kinakausap ka, tama rin ang pamamaraan. Same din ho yun, kina Haring David. Yung first attempt nila, hindi siya nagtagumpay. To the point na may namatay. Ito ho ay si Usa. Bakit? Kasi nadupilas. Yung kalabaw na may dala-dala doon, kalabaw ba yun? Na dala-dala sa Ark of the Covenant. Pero nadupilas, so nakagandahan loob ni Usa, mga kapatid, inalalayan niya yan. Kasi, syempre, pag di niya inalalayan, madudupilas, matutumba, tataob. Di ba? So, maganda naman yung kanyang motibo, pero, mga kapatid, hindi maganda yung pamamaraan ni David. Natuto dun si David, mga kapatid, sa first attempt niya. Una, naggalit siya, mga kapatid. Bakit namatay? Di ba? Kasi kasalanan niya yon. Siya yung nagtalaga doon sa 2 tao na yon, di ba? Pero mga kapatid, later on, lumipas ang ilang panahon, na-realize ni David, hindi tamang aking pamaraan. Kailangan God's way, paraan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ginamit ni David, alam niyo ginawa niya, nagsuot siya ng ipod, ng magandang damit na talagang iyon yung kailangan na suotin. Tapos, bakit ho namatay si Usa? Maganda naman, kasi hindi siya Levites. Mga Levita lang ang may karapatan magdala at humawak doon. Kapag hindi ka Levites, ang lupit, no? Siguro kung ganun kahigpit ngayon, daming patay na Kristiyano. Isang pagkakamali, timbuwang, walang second chance, guys. Wala. Agad-agad, timbuwang. Di ba pwedeng mga tuwiran si Usa, Lord, ba't mo ako papatayin? Wait. Di ba? In-strike agad siya ng anghel ng Diyos. Pwedeng sabihin ni Usa, wait. Magandang motibo ko? Hindi. Automatic, patay. Di ba? Kaya sabi ko nga, praise God. Di tayo under law, under grace. Di ba? Hindi natin, walang matitira sa simbahan. Maraming patay. Malamang. Umaakyat sa simbahan, timbuwang. Bakit kaya to? Matatakot na yung mga taong umaakyat sa simbahan kasi unti-unti bumabagsak na mamatay. Diba? Pero purihin ng Diyos dahil tayo ngayon ay under grace. Amen? So ngayon mga kapatid, iyon yung nangyari, no? Kaya makikita po natin dito na si David quick to learn sa pamamaraan ng Diyos. Mga kapatid, ginawa niya yung tamang proseso. Kung sino yung dapat humawak, kung ano yung dapat na isuot, kung ano yung dapat na maging damdamin, papasok doon sa Israel. Kaya makikita natin nung naipasok yon mga kapatid, anong nangyari mga kapatid? Si David nagpupuri. Sabi ganyan, lumulundag na parang baliw. Kanina, nagpapaawit dito ang ating worship team. Nagtataas ba tayo ng ating mga kamay? Sumasayaw ba tayo para sa Panginoon? Praise God. Iyon ang naisin ng Panginoon. Doon natin mahihipo ang kanyang puso. So, mabilis ho na natutunan ni David ang paraan ng Diyos sa pagdadala ng Ark of the Covenant, kung paano ang tamang pamamaraan, kung ay kinakailangan mag-sacrifices ng mga animals. Amen? Ngayon, mga kapatid, ano ang paalala ng Diyos sa ating ano ho yung reminder ng Panginoon sa FOSIM? Sa bawat isa. Ano ang reminder ng Panginoon sa lahat ng mga nanonood, sa mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon? Number 1, when God set us apart, He purposed us from your youth. Ibig sabihin na, kapag ibinukod tayo ng Diyos mula sa pagkabata, may layunin siya sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipinanganak, ibinukod na kita. Sabi niya kay Jeremiah, hinirang kita para maging propeta ng bansa. So kung ilalagay natin sa sarili natin yung, kilala na tayo ng Panginoon. Sa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang. Hindi pa man tayo na iluluwal, kilala na tayo ng Diyos, ibinukod ka na ng Panginoon. Amen? Alam niyo ho, again, si David, mga kapatid, kabataan pa lang niya, ibinukod na siya ng Diyos. Amen? Sinet aside na siya. Sinet apart na siya ng Panginoon. Naalala ko po, gayon din po ang bawat isa sa atin.
Ibinukod na tayo ng Panginoon. Naalala ko po mga kapatid, nung bata pa ako noon, no, noong, hindi ko alam kung anong taon yun, pero naalala ko, nung naging Kristiyano na ako, ano ho pala yun, yung sumusundo sa amin. Nung bata kasi kami, sa lugar namin may sumusundo every Sunday ng bus. No? Tapos ang ginagawa niyan, dinadala kami sa isang temple. Naalala ko yung temple ang tawag nila eh. Temple, yung church. Pero wala ho akong natatandaan na Diyos-Diyosan. Gustong-gusto ko pong sumama nun. Kasi nakakainom ako ng Yakult. Kasi doon ako nakakainom ng Yakult eh. Yun ang first time kong uminom ako ng Yakult. Tapos, may puno kasi ng balimbing sa gilid ng church. Alam niyo yung balimbing na prutas? Umaakit kami doon. Hinahayaan lang kami ng mga taga-church na yun. Di ako, tuwing linggo, hahakutin kami, tapos ihatid ulit kami sa Suswargi. Gustong-gusto ko yun, mga kapatid. Nung bata pa ko noon, hindi ko alam Sunday school pala yun. Tapos, di nung lumaki na ako, nakagraduate ng high school, hindi na ako nakapagsimba. Kasi hindi ko alam kung ba't nawala na yung sumusundo. Baka nawala na sila ng gasolina. O kaya nawala na yung mga teacher noon. So, natigil ho yun. Tapos, nung nagtatrabaho na po ako, noong medyo bata, noong nagkaedad ng bahagya, no, alam niyo ho mga kapatid, nakakilala ako nun sa Panginoon. Natatandaan ko, 1990. Iyon ho ay yung youth, fellowship ng fullness of Christ. Parang, gusto ko yun kasi parang maraming mga kakilalang kabataan. Doon po ako nakakilala, tapos tuloy-tuloy na. Hindi ko alam, nagkaroon ho ako ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Yung Bible ko ay New Testament lang na malinggit, malit lang. Pag sinabi sa akin na Matthew chapter 6 verse 33, isang buklat ko lang, di ako mayabang ito yung totoo. Isang buklat ko lang nakukuha ko agad. Hindi pa uso nun yung Google tsaka mga cellphone, pag may cellphone nung panahon na yun, ikaw mayamang ka na. At saka yung cellphone nung pahabaan, pwedeng pangkamot sa likod, sa laki no? Nung panahon na yun. Alam niyo mga kapatid, sabi ko ganun ho. Tapos, nasundan yung kabataan na pagkakakilala ko sa Panginoon nung graduate na ako ng high school, tapos nagtuloy-tuloy na yun. Noon ko na-realize, nung nagpastor ako, pinili pala ako ng Diyos nung bata pa ako. Hindi pala aksidente na yung naging amo ko ay born again at nagpastor. Nung sinabi ho, ng pinagtatrabahuan ko during that time, na, magko-close na yung business, ano nang gusto ninyo? Sige, magkakanya-kanya na tayo, ako, magpo-full time ako. Hindi ko ho alam sa puso ko, pero nalulungkot ako. Hindi dahil sa magsasara yung aming business, kung hindi, maghihiwa-hiwalay kami. Hindi ko kaya. Alam niyo po, nag-full time din ho kami. Hindi namin alam yun. No? Nag-full time din ho kami kung anong ginawa niya, kung anong sinimula ng Panginoon sa amin. Hindi kami natakot, mga kapatid, na sumunod sa Panginoon sa panawagan niya. Kasi alam ko, sinet apart ako ng Diyos, sinet apart kami ni Pastor Shirley at yung ibang kasamahan namin para maglingkod sa Panginoon. Like David, mga kapatid, pinili. So tayo mga kapatid, when God set us apart, He purposed us from our youth. Isipin natin, nung bata tayo, nakapakinig ka ba? Kailan ka nakapakinig ng salita ng Diyos? Amen? So ganun po mga kapatid. Ikalawa, when God set us apart, we should respond accordingly. Si David nag-respond siya ng tama. Purihin ng Diyos dahil ang tugon ko rin ho sa Panginoon ay tama. Amen? So si David tumugon siya sa Panginoon ng tama. Kaya naman makikita natin, sinabi ng salita ng Panginoon, si David ang maraming nakalaban at pinagtagumpay siya ng Panginoon sa bawat laban niya. Sinamahan siya ng Panginoon. Siya yung isa sa pinaka-powerful king ng Israel at hanggang sa kapanahunan natin, pinag-uusapan ang kanyang leadership. Pinag-uusapan ang kanyang personalidad, ang kanyang karakter, ang kanyang pagiging malapit sa Panginoon. Amen? So, ang ikatlo po, mga kapatid, when we are about to accomplish God's purpose, halimbawa, tinawag ka, tumugon ka, malapit nang matapos. Ano sinabi dito? We should offer the sacrifices of thanksgiving and praise. Kagaya kay David. Yes, sa unang attempt, hindi siya nagtagumpay. Sa second attempt, nagtagumpay siya. Anong attitude niya? Nag-offer siya ng mga sacrifices of
praised. Kaya naman, ang pagpapala ng Diyos sa Israel ay dumaloy. Sabi ni David, kailangan maibalik ang Ark of the Covenant sa Israel. Why? Para na sa ganun, hindi presensya ng Diyos ang ano dito. Why? Kasi kung nasa ng presensya ng Diyos, ando doon ng victory, ando doon na ng favor, ando doon ng healing, ando doon yung prosperity. Nais ni David na magtagumpay, pagpalain ng Diyos ang buong bansa. Ganon din ang nais ng Panginoon sa ating mga kapatid. When we worship God, He inhabit our praises. Amen? Kapag pinuri natin ng Diyos, kapag kinalugdan tayo ng Panginoon, if we touch the heart of God, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Healing, sisiw yan sa Panginoon. Isang ikisak mata, tapos yan ng Panginoon. Financial breakthrough, kayang-kaya yan ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, bago pa man matapos ang ating sanctuary, nag-offer na tayo ng sacrifices sa Panginoon. Amen? Nag-thanksgiving na tayo. Nagkaroon ho tayo ng thanksgiving and dedication for this sanctuary, mga kapatid. Why? Kasi ang Panginoon, nais natin nakalugdan tayo at ang bawat isa sa atin ay mapagpala ng Panginoon. Bakit? Ano ba? Kung naibalik na, ano na? Ano yung purpose nun? Why? Ang nais ni David, mga kapatid, ay pagpalain ang buong Israel. Ganon din yun sa atin, mga kapatid. Kaya nung si David, naipasok niya or naibalik niya yung Ark of the Covenant, ang bansang Israel ay labis-labis na pinagpala ng Diyos. Hindi nawala ang presensya ng Diyos. Amen? Iyon yung naisin ng Panginoon. Iyon yung susi para ang bawat isa sa atin. Hindi yung basta maipasok lang. Ano ba yun? Maibalik, mga kapatid, yung puso natin sa Panginoon. Iyon din naman yung nais ng Diyos Hindi yung, ano ba yan, ritual? Hindi. Kundi maibalik tayo sa Kanyang presensya. Iyon yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. We hope and pray, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin bumalik sa banal na presensya ng Panginoon. Amen? So, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpipray. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ang banal na presensya mo, Lord God, ay nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord, sa buhay ni David na ginawa mong instrument, maging panuntunan namin, Panginoon, upang nang sa gayon, Lord God, favor, victory, healing, Father God, peace, Panginoon, Lord, ay maranasan ng bawat isa. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.